Guys, good afternoon. Welcome back to my channel. So video na ito guys, makikinig tayo ng salita ng Diyos na ihatid sa atin ni Sister Rachel Budjongan Valero tungkol sa fruitful discipleship. I-discuss na dito kung gaano kahalaga sa isang Kristiyano na nagbubunga. So ito guys, panoorin. So, before I start, I would like to thank God for everything. Sa iyang kaayo, sa kusog, nagihatag niya, sa kaalam, sa mga decision nga I wanted to place it like this, but God's plan always prevailed, no? So, mapasalamat ko sa madaugong adlaw, madaugong nga prayer rally na to sa Paglas Sunday. And I thank everything nga gibuhat o gipamuhat o pagabuhaton pa sa Ginoo. So, before we start, magatindog kita. Let us ask wisdom diha sa Ginoo. Let us pray. Lord God, we come to you, Father, acknowledging your presence, O Father God. Ngayon, ipasaylo, Ginoo, sa among mga sala nga nabuhat diha kanimo. Pasaylua kami Ginoo aron takos kami nga mag-alagad kanimo, maghatag og pulong og magapaminaw. Lord God, we're asking sa tanan nimo nga imong ipanghatag kanamo sa kaalam karon, and we're praying, O Father God, nga ikaw magahatag Ginoo sa tanan Ginoo nga mga panginahanglanon, especially Ginoo sa mga spiritual needs namo Ginoo. Lord God, help us nga ikaw glorify karong gabi as your humble servant, O Father God, nga ikaw magapamuhat Ginoo, magahatag Ginoo sa mga pulong nga akong igawa sa akong baba. We thank you, O Father God, for everything. This we ask in your mighty name. Amen. Before ta magalingkod, basahon sa nato ang atong text karon about sa atong fruitful discipleship nga mabasa sa John 15 verses 1 to 12. So atong pagbasahon ni tanan, paspason na nato gamay ha. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that bears fruit, He prunes it so that it bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. So neither can you unless you abide in me. Next, please. I am the vine, you are the branches. He who abides in much fruit, for apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away as a branch and dries up. And they gather them and cast them into the fire, and they are burned. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. My Father is glorified by this, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. Next, please. Just as the Father has loved me, I have also loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. These things I have spoken to you, so that my joy may be in you, and that your joy may be made full. This is my first commandment, that you love one another as I have loved you. So, amen. So, magpanglikod ang tanan. So, dari mga igsoon, makita na to sa John 15 verses 1 to 12 that Jesus speaks of himself as the true vine and his Father as the vine dresser. So this passage comes right after the Last Supper, where Jesus prepares his disciples for his departure. The metaphor of the vine and the branches is central to understanding the nature of discipleship. So the passage reveals the relationship between Jesus and his followers, emphasizing the need of connection to him for spiritual faithfulness.
So this chapter highlights the necessity of abiding in Jesus to bear fruit, showing the role of obedience, love, and work of the Holy Spirit in the life of a disciple. So the vine metaphor here is rich in theological meaning. The Father as the vine dresser. So the Father as the vine dresser is actively involved in pruning. Pruning ba kanang putol? Oh, yan na. Puong. So, to ensure they bear more fruit. So, di ba, ang purpose na to kung sa atong mga tanong is, kana bitaw mga tanong na nato nga murag dili mamunga, dili mo salinsing, unsa buhato na to, bukanan or bunga na to. So we are the branches and the Father is our vine. So kita mga branches is the believers or Christians. So to ensure they bear more fruit. So pareha sa atong mga igsoon is kanang ang pagpuong mga igsoon, mga bata, kapit na yung mga bata. Ang pagpuong mga igsoon is kanang is something to make it better in the future. So something it will make us better as a Christian boy. So to ensure they bear more fruit. So Jesus is the vine, is the source of spiritual life and nourishment. The disciples, kita, the branches, are called to abide in Jesus. So meaning, we have to remain in close communion with Him through obedience and trust. So fruitfulness in this context refers to a life that reflects God's characters and bring glory to Him. So including the fruit of the Spirit, good works in the Spirit, and to spread of the gospel. So mga igsoon, all things nga pagabuhaton nato o for pruning man is for the glory of God. So pareha na sa mga tanong, kita na ang malipay or kita na mabulahan when we prune our kanang mga tanong. So pareha sa itong mga Christians, if God will correct us or if God will prune us, He is directing sa mga butang mahimutang maayo. Amen? So, point number one is the importance of abiding in Christ. Kita na to sa John 15 verse 4. Gaingon, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. So, abiding in Christ means maintaining an intimate, consistent, and independent relationship with Him. So, mga igsoon, diha sa Ginoong mga igsoon, we have to have a close relationship with God. Amen. So, it's not kanang ordinary nga feelings na atong ihatag sa Ginoo, but it's intimate, consistent, and dependent relationship with Him. So it signifies a continual reliance on His power and grace. So without such abiding, a disciple cannot bear fruit that is pleasing to God. So kung wala tong mga contents, mga igsoon, is it will not bear you more fruit. And without such abiding, a disciple cannot bear fruit that is pleasing to God. This truth emphasizes the vital union between Christ and the believer. So, it is talking about not the creations, it's talking about the creation of God, which is kita, which is the most special sa iyang atubangan kita. So, wala siya galabot sa mga materials na butang dere, wala niya gilabot ang mga unsa gipanghimo niya aside sa atua, but it is between us, between you and God. So, for a disciple, the key to bearing lasting fruit is abiding in Christ. It's not about the effort or personal achievement, but about constant dependence on Jesus. So, sometimes, mga God, we are sometimes kay kung may mahimo bitaw tang mga butang which is kanang capable sa ato o dili sa uban, murag taas sa pagtan-aw sa atong kaugalingon, which is kanang mga personal achievement
or effort na to, it's not nothing ra na siya sa atubangan sa Ginoo kung if it not glorifies Him. So remaining close to Him in prayer and being nourished by His Word. So, mag-uban dyan ang duha, kaning prayer and Word of God. So, when you pray to God, so you are kanang asking for something or unsa gusto nimo nga gusto sa imong kaugalingon. So, it's dili man pud sayo nga mangayo tag specific sa Ginoo, di ba? Kay it's a way man po nga kung unsa sa atong heart mao pud mo gawa sa atong baba. So it's God God allows us to do it nga we can, di ba? Kay we're always kanang thinking nga plano ra man pud gihapon sa Ginoo matuman. Pero why are we praying specifically? Because God wanted us nga makita niya kung unsa naa sa atong utok o unsa atong naa sa atong kasing-kasing. So God wants us to speak to Him. So yes, it's God's plan nga kanang kung unsa man ganiyang plano mao man jud matuman. Pero one thing is good for God is kanang ano siya, mahangyo siya. Diba? Natay mga butang nga gusto nato nga mauning gusto ta matabo. Pero as Christians, we have to connect or redirect diha sa Ginoo kung unsa man atong mga plano. So, to abide means to remain or to stay connected. In the same way that a branch cannot survive or bear fruit without being connected to the vine. So, walay mahimong branches if there is no vine, di ba? So, the main there is the vine. So, dili makapamunga kung walay sanga, samot dili kasanga kung wala ang vine. Man, so believers cannot live a spiritually fruitful life unless they are abiding in Jesus. So, kita no makabantay mo nga sa situation nga ni is kanang gasimba pero layo ang kasing-kasing sa Ginoo. So, dili pasabot nga ga-backslide kay is wala na kagasimba. Dili pasabot nga kanang permit dili pasabot nga kanang gasimba ka wala ka backslide. So naay uban na sige simba, sige pray pero backslide. Mura ba una nila obligatory ra ni ba? Ingon ba si pastor mag-ampo before ano? Dili ingon ni pastor, kundi ingon sa Ginoo jud. Kay kung tao imong adto ma-discourage ang usa ka tawo, ma-discourage siya, kita nimo nga murag mo imong gi kanang idolize term nga idolize, ma-discourage po ka, pero wala tayo makita ang discouragement diya sa Ginoo. So, we have to look up to God always. So, this relationship is nourished by prayer, reading the Word, and obedience to His commandments. So, always dyan na mag-uban ang prayer and reading the Word of God, which is leading us. Mao nang galit sa atua nganong nahimot ani mga butang na mo nang mga butang mga pangutana nato nga dili nato mapangayo ang tubag sa atong mga amigos, sa atong mga bride nga kaila, pero makita nato ang tubag diha sa pulong sa Ginoo. And consider the Apostle Paul, who consistently emphasized the need for a relationship with Christ in Philippians 3:8. He says, I count everything as lost because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. So, gibasura tanan sa Ginoo, gibasura tanan ni Apostle Paul para lang maila ang Ginoo. So, grabe iyang pagtanaw sa Ginoo since he knows already who God is. So Paul's life before bear fruit because of his constant communion with Christ. Diba? Grabe siya mo sa likoy, grabe siya mo persecute sa mga tao sa una. But after kanang makita jud mo ba nga tinuod ang pagbago sa Ginoo niya kay siya sa una siya galutos nya di baya lalim lutuson. So karon siya na lutuson. So musugot ra pod siya kay kaila siya unsa ang Ginoo. So nisugot siya nga ang paglutos is part na sa pagka-Christian. So dili ta mabalaka kay kani paglutos sa ato sa mga tao is humana na nila sa una, which is
Humana na nila grabe pang persecution sa una kaysa karon. Karon no kay chika naman ang persecution sa una labayay pagbato, di ba? So karon is wala na sa katiting sa una na pay patyon, di ba? Paglang ulo. So point number two is the role of God's pruning in our lives. So makita na to sa John 15 Verse 2, it says, "Every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit." So, makita na to diri mga igsoon sa verse ni. It's every branch in me that does not bear fruit, no? Kanang wala ga pamunga nga sanga putlon. So, He takes away, and everyone that bears fruit, He prunes. So, iyan kaya akong hilabtan. Pero, in what way, hilabtan sa Ginoo, or in what way that God will prune ang mga Kristohanon para magbunga is for us to have for example, constant communion sa iyaha. So, pruning is the process by which God removes things from our lives that hinder spiritual growth. So, pamutlo niya ng mga unsa naggababag sa atoa. So, for example, naatay mga butang nga feel na to mao ni ang matabo. But mao ni atong buhaton jud. But God prunes you. So, He will not allow or He will not let you nga dili ka ma-prune kay because naa siya plano sa imuha, especially yung gaalagad ka sa iyaha. So once nga gaalagad ka sa iyaha, He will correct you. Amen. So though it may be painful for God's pruning is a necessary process for increasing our fruitfulness. So na siya purpose why He is pruning us. Ang siya purpose niya, di ba? While you are pruning sa tanong dugay pa na siya mamunga, na pay process. Dili na siya pag buong ni mo dahon na mo bunga na. So anam-anam na siya. So, para po sa as Christian, we have to wait for the results sa pruning sa Ginoo. So, He does not discard us, but refines us, shaping us to reflect His holiness more fully. So, ganang pruning is not discarding or wala kapasagan ang Ginoo sa atua. So, ang iyong pag-prune sa atua, pagpuong sa atua, is wala siya gapabaya. Kundi He is shaping us to a better you, to a better Christian you. Amen? So, pruning teaches us that God is intimately involved in our spiritual growth. Sa discomfort, trials, and discipline are often part of His loving work to shape us into more faithful and fruitful discipleship. So, in the process of pruning mga igsoon, we have this as Christian, makafeel ta nga, dili pasabot nga Christian ta, hayahay ta. Dili pasabot mga igsoon nga Christian ta, exempted na ta sa mga discomfort o trials diri sa kalibutan. Expect times 2 more than kung wala pa ka na Christian. Kaya no, God will lead you sa situation, sometimes God will lead you sa situations nga, kanang you think nga wala na yung hope, it will be hopeless. Pero mind you, naara sa tumoy. If you surrender na ka sa tunga, wala na kayo. O dili mo ma-appreciate ang Ginoo. Kaya nga no, naayang tubag dito sa tumoy. Amen? So, God prunes believers by allowing challenges, tests, and sometimes even by stripping away worldly attachments, all to refine and make us mature to our faith. So, through this, God produces more fruit in us. So, mga igsoon, so, when you feel kind of discouraged, when you feel empty, look up. Try to look up. So, kanang pag ang mga trials is you cannot look sa anybody or around you. Kayo, wala man na sila. Samot naman na sila ka-discourage or samot man ta ka-discourage kung mutanaw ta kay nga ni sister, mutanaw ta kay brother. So, we have to look up always. So, the Apostle Peter
During his journey of discipleship, experienced pruning through his failures and weaknesses. Di ba kailangan ng Peter nga he denied God, ang iyang main journey is he denied God. So that is his main pag-prune sa Ginoo sa iya is kanang God taught him nga mahimo siyang maayo. So kato nga situation is he denied God 3 times as God expected him nga he will deny him 3 times. So unsa man gibuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. So God changes his life ug nahimo pa man siya at the end na unsa man siya nahimo siya karon is katong time na is nahimo siyang fisherman. So dili siya kanang mangingisda sa mga mangingisda jud sa kanang tinuod nga isda, pero ang plano jud sa Ginoo God made him to be a fisher of men. So mo nang resulta sa pag-prune sa Ginoo sa iyang kinabuhi. So Jesus restoration of him makitaan sa John 21 verses 15 to 17. Diri nga verses gipakita sa Ginoo nga God used our trials to refine and strengthen our faith, preparing us for a greater service. So, kita mga igsoon is, daghan pa mo tayo expect, daghan pa mga trials. Kaning trials ni murag relax rata. So, mabadaan na tag kwarta, murag maunsa na ta, di lang ta ka pabaligya ingani, di ta ka abot sa kota, murag lahi naman rin tugnaw. So, pero God is pruning us sa mga butang that will lead us to a better Christian. So, He is refining us and strengthening us, or especially sa our faith. So, ang purpose is to prepare us for His greater service. So, kaning atong mga gipamuhat diri sa kalibutan, it will be useless parehas sa giingon ni Paul ganiha nga gibasura niya tanan just to know God more. So panagsa ang iyang mga achievement sa likway niya, ang iyang mga unsa pa mga unsa siya kadako or unsa pa iyang mga katangan is sa likway niya to know Christ more. So okay, let's proceed sa point number 3. Point number 3 is bearing fruit brings glory to God. So, makita na to sa John 15 verse 8. It says, by this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. So, we have to be fruitful in all our disciple ta. So, discipleship is kanang, di ba, once you are saved, you are discipled by your pastor, or you are discipled by a Christian nga nakapailan nimo diha sa Ginoo. So since discipleship is good, so we have to kanang good discipleship nga mag-start first sa atong family. So because mo bitaw nang ubang tao kay mo ingon ra man na nga maayo ra man na siya mo disciple or mo storya o kanang about Biblia or kamaayuhan sa laing tao, pero sa sud niyang pamilya galisod man lagi, di ba? So dili man pud pasabot nga kung nag-disciple na ta sa lain, makontrol po na to ang nasa sud na to. Sometimes mabitaw na nga mas makontrol pa na to or mashiran or maminaw pa noon ang mga laing tao compared sa atong nasa sud, di ba? Compare nasa kanang nasa ato ang panibot nga, especially maimong pamilya, mas mao pa man noon ang dili mo mao pa man una mag-BBI mo imong mga parente, imong igaga mao pa man una mag-BBI mo. Pero ang ubang tao, di ba, maminaw, pareha ra manggod po na sa negosyo nga, ang una mag-support sa imong negosyo kung namaligya ka, dili imong pamilya, mo pa man gani mo ingon nga, hawa mo na lang ni, adi man na nindot yung baligya, mo pa nang una, pero tanawang wala ka ilan ni mo, mo'y kusog mong palit, di ba, mo'y mo, ay tagpila na, papalita ko. So, pareha ra po na sila na sitwasyon. So, fruitfulness is a visible manifestation of the disciples' transformation, and it reflects the character and will of God. So the purpose of our fruit bearing is to honor God and show others the power of His works in our lives. So dili na to madinay that God will let us show, or God wants
us to show to others nga makit-an sa Ginoo pod ang iyang Christ likeness sa ato ba. Para sa Matthew 5:16 it says, "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." So how can they glorify your God kung mismo sa imong kaugalingon sige kaingon nga himaya ang Ginoo pero ikaw gaunsa ka, di ba? Murag layo sa ato ang makit-an nga himaya bang Ginoo sa iyang kaugalingon nga nung muingon man siya nga himaya ang Ginoo, di ba? So lisod, so mo na siya, let your light so shine before men. So para makit-an pud sa mga tao that there is God sa ato nga naatay Ginoo nga ipakita sa ilaha. Kay kung natay Ginoo nga ipakita sa ilaha, unsa man himuon nila? Magduha-duha na sila likay sa ilang mga butang, and they will kanang ask for panagsama. Asa na ka simba? Mana na sila kanang para tong pag-college ko, ikaw po, wala ko madunggang bad words sa yung baba. Muna na sila sa ako, sige, makagsayal. So una mo to parts of the obedience ko sa una. So, a disciple's life should be marked by fruit that testifies to God's goodness. So, this fruit can manifest in actions, character, and witness to the world. So, the more we reflect Christ, the more we glorify God. So, makita na to diri mga igsuon nga kani mga bunga sa atong mga maayong binuhatan is others may see this nga kanang importante jud ay natong Ginoo. Makita nila nga that God is kanang dili lang bitaw sometimes may mga blessings natay mga blessings nga wala sa mga dato, di ba? Peace of mind sana siya. So sila bisag 5 na ang gwardiya di katog. Daghan na ilang kwarta gatog mas di katog. Kita murag di bali man nun ta murag di ta katog kung daghan nun ta kwarta. Wa ta naanat. So mo na siya may igsuon nga kanang makit-an sa atong kinabuhi if ang Christ reflection dun as Christians. So when a believer bears a spiritual fruit, whether it's love, joy, peace, or sharing the gospel, they are reflecting God's glory to the world. So, ayaw isi-isiha mga igsuon ang imong gipamuhat nga maayo. Values teachers ka. So, grabe dyan na siya nga kahimayaan nga gihatag sa Ginoo. No? Kanang mag-share ka sa pulong sa Ginoo is kanang there are millions of angels, thousands of angels ang malipay sa langit. So, kung nalipay ang mga anghel na dili anghel ang gitudlo sa mga tao, nga ang Ginoo man ang gitudlo sa mga Christians, ang Ginoo dyan nalipay ng mga anghel tungod kay nalipay, makalipay, or nalipay sila kay nalipay ang Ginoo. So, they are reflecting God's glory to the world. So, this fruit is a testimony that the disciple is truly a follower of Christ. So, dili ma-deny nga kung ikaw Kristohanon ka, musunod jud ka sa Ginoo, and you are always a follower of Jesus. So the life of Joseph, mga igsoon, through full of hardship, was a demonstration of God's fruitfulness. So kailangan tan Joseph, so wala kailangan kay Joseph, grabe jud ang kaagi ni Joseph, mga igsoon, no, nga iyang mga igsoon mismo sakit man gud sa part nga ang igsuon pa nato or parente or kanang immediate family nato ang BI nato magdaog-daog nato masakit pa na siya mayo pa mga laing tao ra kay ngano unta sila man nakaila nato, di ba? Kaya sila man una mag-BI nato, sila man mangamay, sila man magdaot nato. Pero makita nato diri sa life ni Joseph, his integrity and faithfulness even in adversity ultimately brought glory to God. So bisan sa iyang hardship, sa iyang kasakit, mga igsoon, wala ning bawa, no? Grabe si Joseph kay kanang sa iyang daghan siya kaagi, hapit siya patyon, gibaligya siya. So instead nga patyon unta siya, gibaligya na lang, gisabutan. Yang pait kay mga igsoon jud niyang gasabot pa jud. And pag-abot niya dito, na preso pa jud siya sa Egypt.
pag preso sa iya, wala jud alamang si Joseph unsa matabo niya in the future. So ang nahimo mga igsoon is napriso siya. Ngano napriso siya? Napriso ba siya kay nakasala siya? Wala. Napriso siya because he protects his dignity. No? Nga, napriso noon siya nga nagpalayo siya sa sala. Na pasaminlan siya nga gi-rape siya. Ay, nang-rape siya. So, noon sa si Joseph, wala man po siya na napriso man siya. Pero at the end, mga igsuon, noon sa nahimo siyang governor. Siya giila. Katong mga igsuon niya nga nag-BI niya sa una, naabot ang time na kagutom mga igsuon. Sa natabo ang mga igsuon niya, nagpatuol niya. Diba? Nagpatuol niya na nangayo og pagkaon. So wala jud ta kabaloon sa matabo sa ato. Especially kita as Christians, na-jud tay ka ng assurance diya sa Ginoo that He will bless us di ay. No kani mga trials na to mag-aabot sa atong kinabuhi, it's part of pruning. Kani mga problema, mga discouragement, part na may kay tao man ta. So the more ta nga kanang ma-discourage, the more we feel nga kanang tao jud ta. And dili lang po nato kalimtan sa atong pagkatao nga naatay Ginoo. Kaya ang uban mga igsoon is kanang nag-ano ra sila no. Gi-justify nila ang ilang kaugalingon nga tao raman ta, makasala raman ta, ni adlaw-adlaw pait taga-oras kay tao raman ta, we're not perfect mo ana raman po. So we have to consider nga tao jud ta, tinuod tao jud ta, but we are trying or striving to be a good one diha sa Jesus Christ life. Okay, so for conclusion, so the evidence of a true disciple makita sa John 15 verse 10, it says, if you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide His love. So the true evidence of a disciple is obedience. Jesus' love for His disciple is evident in His obedience to the Father's will. So discipleship, therefore, involves not only a relationship with Jesus, but also a commitment to obey His command as a natural outflow of the relationship. So, ang usa ka tawo nga igsoon, when you show commitment, mo follow ang ang obedience. So, unsa man atong i-obey this time is the commandment of God. So, if you are obedience, it will comes out naturally to you. Kung obedience ka, kung tarong ka diha, nga nagsunod ka sa Ginoo, our kanang nature sa pagkamaayo, it will comes out naturally. It will come out naturally. So, discipleship is not a passive state but an active pursuit of abiding in Christ, allowing God to prune us and bearing fruit for His glory. So a fruitful disciple is one who remains connected to Jesus, submits to God, refining work, and lives to honor God through their actions and witness. So, diya mga igsoon, makita na to nga ang fruitful disciple, kita mga Christian, believer, is we have to obey to God's command. So, dili lang ta nga tungod kay giingon sa mga pastor na to, kung dili, giingon dyan na sa Ginoo. Because, kanang one thing magpakita tag kanang obedience, we are submitting ourselves to God. Amen? So, natataman. So, let us pray. We thank you, Father God, for this night. We thank you, Father God, for your words, Ginoo. Help us this word, Ginoo, nga retain sa mga kasing-kasing o huna-huna. Help us to live in your word, O Father God. Help us to rely in your word and help us, O Father God, that we will be getting more kanang blessings diha kanimo sa pag-obey diha sa imuha sa uban sa pagtuo, Ginoo. And we're praying, O Father God, nga the way you prune us, O Father God, nga we will allow you to prune us, Ginoo, and help us, O Father God, that the way you prune us, O Father God, nga masabtan na mo ang mga pamaagi nga imong pagabuhaton as you prune us. Thank you so much, Ginoo, sa imong mga pulong nga gihatag karong gabi na we give back all the glory and honor in your name. Amen. Yan guys, inyo na panood ang
mensahe ni Sister Richie Bujongan Valero tungkol sa fruitful discipleship. Sana na-bless kayo at na-inspire sa mensahe na pakinggan nyo ngayon. Kung gusto nyo video ito guys, please like, share, subscribe, at click the bell icon para updated kayo sa mga videos na upload ko pa. Bye!